Yo, what's up mga tropa? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating printing content. So ngayon meron tayong tatlong vinyl sticker dito. Ito yung iTech, at ito naman yung QWAF, at meron tayong Gagmax. So ipagko-compare natin tong tatlong to kung gaano kaganda yung mga output nila, no? Etong tatlong to ay parehas silang mga vinyl sticker. So nakita nyo naman sa unboxing natin kanina. Etong Gagmax na to ay nabili natin around 180. At eto namang QWAF nabili ko around 150. At eto namang mat na nabili ko sa iTech ay 190. Parang ang pinakamahal dito etong iTech, pero hindi sila nagkakalayo ng presyo netong Gagmax na vinyl sticker. So first time ko lang narinig etong Gagmax sticker na to na vinyl. Itatry natin, ipagko-compare natin silang tatlo. So ang gagawin natin, initial print lang, no? Hindi natin ilalaminate muna. Yung parang pinaka-output lang niya dun sa kanyang mismong vinyl sticker niya mismo. Hindi natin ilalaminate, no? Inuulit ko nga. At ito yung ipiprint natin. Tapos ang settings natin ay pare-parehas din. Matte, tapos naka-high, and then naka-uncheck yung high speed, tapos yung color controls niya, no, Adobe RGB 2.2, tapos eto lang yung binago ko, yung magenta, ginawa ko lang 5. So abangan nyo yung magiging output niya pagkatapos natin i-print, ipapakita ko, and then konting feedback lang din siguro kung makikita natin yung pagkakaiba nila. Hindi naman tayo ganun kagaling mag-compare, pero at least may idea tayo, no. Tsaka kukuha tayo ng sample na tigigisa sa bawat sticker na to, and then ididikit natin somewhere para sa susunod meron tayong idea kung gaano talaga kadikit yung kanilang mga sticker. And then ayun nga sinasabi ko, hindi ko sila lalagyan muna ng phototop, at mismong pigment ink lang yung ipiprint natin. Titignan din natin sa weather test kung mauulanan, kung gaano katagal mag-fade, etc. etc. Pero sa ngayon etong video natin na to ay para lang muna sa kanyang print out. So ayun lang, wait lang, print muna natin. So inuna ko nang sinalang yung iTech na vinyl sticker, and then print na natin to. At natapos na nga yung pagprint natin nung iTech, and then inext na natin tong Gagmax na vinyl sticker. Initial feel ko sa kanya para siyang iTech din, pero na medyo matigas, parang siguro dahil dun sa backing paper niya. Pero anyway, ilagay na natin to, isalang na natin. So ito na yung output nung Gagmax na vinyl sticker, no? At pinaka-final natin etong QWAF na matte. Kuha lang tayo ng isa, tapos print lang natin. So dito sa QWAF na vinyl sticker na isa lang na natin, napansin ko kagad sa kanya yung pagkakaiba nung kanyang quality. So parang ang lambot-lambot niya, tsaka pansin ko kagad yung backing paper niya, parang yung kanyang phototop yung peeling. Parang etong sticker na to, feeling ko lang parang mabilis siyang kumuluntoy. Ayun, kung napapansin nyo, nakakuluntoy na kagad siya. At ang napansin ko din sa kanya, parang hindi rin pantay yung pagkakakat niya. Eto, no, yun talaga napansin ko kanina. Pero tignan pa rin natin yung kanyang output, or pagdating ng mga susunod. Eto, no, initial output pa nga lang yung makikita natin dito kasi mag-experiment pa tayo. Ayun lang napansin ko sa kanya, ibang-iba yung feeling. Siguro masasabi ko sa inyo, kung gagamit kayo ng ganito, medyo wag nyo masyadong mahalan, kasi parang hindi ako kumpiyansa dito sa output netong QWAF na to. Kaya hindi ako gumagamit neto kasi nga ayun, mura. Pero next time, try natin ikumpara tong QWAF sa Yasen. iTech, Gagmax, at ito yung QWAF. So sukatin lang natin. So mapapansin natin yung QWAF, medyo sobra siya or oversized dun sa A4. Yun yung napansin ko, no? iTech, Gagmax, QWAF. Eto na nga pala yung tatlong vinyl sticker, at kung makikita nyo, eto ay scan copy na lang ng iTech vinyl, Gagmax vinyl at QWAF vinyl. So konting feedback lang tayo sa mga vinyl stickers na to, no? Unahin na natin yung iTech. Yung iTech ay eto yung nasa pinakakaliwa. Talagang napaka-vibrant ng color niya.
Yun talaga yung napansin ko sa kanya at napaka-quick absorber ng kanyang coating. At eto talaga yung gamit ko sa aking paggawa ng vinyl sticker. Sa mga nagtatanong, no, iTech yung gamit ko. Waterproof na nga rin pala tong iTech vinyl sticker na matte, basta tama yung inyong curing time. Paabutin nyo ng isang araw bago nyo siya lagyan ng phototop, or kung hindi nyo siya lalagyan ng phototop, basta patuyuin nyo pa rin siya ng isang araw bago nyo siya i-cut para talagang waterproof na waterproof. Kasi minsan pagka-print nyo tapos ika-cut nyo na, syempre ibibigay nyo na yan sa mga customer nyo. Ayun, may possible na mabura agad yung inyong mga sticker na to, itong print ng mga to. Ibig kong sabihin, pagka-print tapos pagka-cut nyo, hindi nyo siya kinure ng halos isang araw or may 4 hours. Kapag binasa nyo yung sticker ng print nyo gamit etong iTech matte vinyl, maaaring matunaw or mawala yung print. Sa susunod, gagawa tayo ng video experiment ng pagka-print pa lang at babasain natin ng tubig. At etong iTech vinyl sticker nga pala, napakabihira akong mag-print dito na merong smudge or yung kumakalat yung ink na black or etc. na kulay. Pero to tell you honestly, kapag medyo mainit yung panahon or medyo malamig naman yung panahon, medyo kumukuluntoy talaga yung mga vinyl sticker dahil ito ay parang sensitive sa mga heat at saka sa lamig, pero hindi siya ganon kadalas. Kapag normal naman yung temperature ng paligid ay talagang straight to. Pero once na mainit or malamig yung paligid, yung environment, patungan nyo na lang ng notebook or libro para mag-straight siya. So mag-move na tayo sa Gagmax. At eto namang nasa gitna yung Gagmax. Ang napansin ko sa kanya, almost the same siya ng coating with iTech. Pero ang napansin ko nga dito sa Gagmax, medyo makapal yung backing paper niya. At napansin ko din, medyo mabilis din siyang kumuluntoy. Medyo mabilis nga siyang tumiklop at hindi naman ganon kainit or kalamig yung environment dito sa amin. Unlike dito sa iTech, talagang straight siya kapag normal yung temperature ng paligid. Meron lang time na na-experience ko yung bawat corner na itong vinyl sticker na to ay talagang nag-i-smudge or sumasabog yung ink. Pero pagdating naman talaga sa output, parang parehas na parehas talaga sila neto ni iTech. At mapapansin naman natin yan dito sa scan copy at dito sa actual video natin. So far, it's a good experience para sa akin ng paggamit netong Gagmax. Pero mag-i-stay pa rin ako dito sa iTech. Ito pa rin yung gagamitin ko. Kung gusto nyong itry etong Gagmax at iTech at etong QWAF, nasa description yung mga link. So mag-move na tayo dito sa QWAF. To tell you honestly mga tropa, hindi talaga ako gumagamit ng QWAF na vinyl sticker dahil napakapangit ng mga feedback na nababasa ko dito sa internet. At unang-una, eto na nga yung napansin ko sa kanya. Napaka-oversized ng kanyang pagka A4 at hindi pantay-pantay yung pagkakakat ng mga vinyl sticker niya. Medyo merong sobra sa A4, merong kulang sa A4, merong tabingi at medyo nag-overspill yung kanyang mga adhesive. Kaya hindi talaga ako gumagamit neto at inexperience lang natin to for the vlog. At napapansin nga natin dito sa may kaliwa, eto nga yung QWAF, medyo matamlay yung kulay niya, no? Unlike dito sa Gagmax at iTech, parang bitin na bitin yung kulay, hindi siya ganun ka-vibrant. At nakita naman natin dito sa nakapiece na babae, hindi siya ganun kaputi at same na same lang naman yung settings ko niyan nung in-scan ko etong tatlo. So dahil nga hindi pantay-pantay yung sukat ng pagka A4 na itong QWAF vinyl sticker, kapag sinalang nyo ito sa inyong mga platter cutter or Cameo, kapag nahirapan basahin yung inyong mga machine ay sasablay talaga yung pagkakakat nyo. Napansin ko nga rin pala dito sa QWAF vinyl na matte sticker, napakabilis din niyang kumuluntoy or kumulubot. Medyo mas mabilis siyang kumulubot kaysa dito sa Gagmax. At eto pa ang isa, yung pagkamat niya, parang meron siyang konting something na pagka-glossy, hindi siya parang matte na matte. At ibang-iba rin yung coating niya kumpara mo dito sa iTech at Gagmax. At base sa kanyang packaging, eto ay hindi pa waterproof. So, kailangan mo pa talagang lagyan ng phototop after mong i-print to at syempre, kailangan i-cure mo rin siya. So, sa mga susunod na video natin, ituturo ko sa inyo kung paano or gaano katagal dapat kinukure or pinapatuyo yung mga vinyl sticker natin. So, dito na muna matatapos yung video natin.
sa mga susunod nating video, no, gagawan natin ng video kung gaano katagal mawala yung adhesive neto, kung sino yung pinakamatibay dito sa tatlo, ididikit natin to sa labas at take note, hindi ito naka-photo top. Pero maglalagay din tayo ng isang set na merong photo top para mai-compare natin pa rin yung may photo top at walang photo top kung gaano siya kabilis matunaw yung print out. So ayun na lang, like, share, and subscribe. Bye-bye. Take note, huwag magpapabudol sa budol vlogger na napakamahal magbenta.